Nagbanta ang kampo ni MNLF Chairman Nur Miswari na sasampahan nila ng reklamo ang tropa ng gobyerno dahil sa umano'y sinasagawang overkill sa Zamboanga City. Nauna na itong pinabulaanan ng gobyerno na magsasampa naman daw ng kasong rebelyon laban kay Miswari. Makibalita tayo kay Sherlyn Belvis. Ganito ang pinsalang idinulot ng bakbakan ng puwersa ng gobyerno at ng MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Mababaka sa paligid ang iniwan ng mga barilan, pagpapasabog at sunog. Matapos ang mahigit 2 linggong sagupaan, nalalapit na raw na muling masilayan ang kapayapaan sa lungsod, ayon mismo kay Pangulong Noynoy Aquino. Lahat ng pangyayari dito, inuusig na rin natin si Miswari para managot dito. Meron tayong mga testigo nag-uugnay sa kanya sa kaguluhan ditong diretsuhan at may kaso ng hinahanda ang ating DOJ. Kapayapaan din ang hiling ng ilang batang nagtali ng mga dilaw na laso sa harapan ng kanilang bahay. Nilagyan ng mga residente ng mga watawat ng Pilipinas ang paligid ng lungsod. Simbolo raw ng kanilang pagtutol sa balak umano ng mga rebelding okupahin ang kanilang pamayanan. Bagamat may panakanakang putukan pa, tuloy naman ang pamumuhay ng ilang residente. Nagbukas na ang ilang tindahan malapit sa City Hall. Sa ngayon, nagpapatuloy ang house-to-house clearing operations ng tropa ng gobyerno para sa mga natitira pang miyembro ng MNLF Miswari faction. Nasa close quarter battle na raw, umalapit ang labanan na ang mga sundalo at rebelde. Isang army official ang napatay sa isa na namang bakbakan sa barangay Santa Barbara kaninang umaga. Nasa 30 hanggang 40 pa raw ang mga rebelding nasa lungsod. Doble pag-iingat daw ang mga otoridad dahil may hawak pa ring 20 bihag ang mga rebelde. We are using the best troops that we have, the highest morale and will to fight. May mga nare-recover na matataas na kalibre ng armas at pampasabog sa pagpapatuloy ng operasyon. Tuloy-tuloy rin ang pag-ikot ng helicopter ng mga sundalo. Kanina, may isang kahina-hinalang lalaking dinampot ng mga otoridad. Nakuha mula sa kanya ang ilang cellphone, flashlight at mga kable. Patuloy rin ang isinasagawang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nagsilikas dahil sa bakbakan. Hinihingi rin ng DSWD ang kooperasyon ng mga magulang sa pagbabantay sa mga bata. Nitong Sabado, 2 buwang gulang ang sanggol ang namatay sa evacuation center dahil sa dehydration. Noong Huwebes naman, 6 na taong gulang na bata ang hinalay umano ng kanyang sariling tiyuhin habang nasa evacuation center din. Sherlyn Belvis, Nagbabalita, Pilipinas.